Tumawa naman si Elder Gio at kanyang sinabi na dahil sa kanyang bagong kaibigan ay nakuha niya ulit ang kanyang golden eye. Kaya kung maglaban man silang dalawa sa hinaharap ay hindi na niya kailangan pang matakot pa sa kanya. Nainis naman si Elder Yan nang marinig ito dahil alam niyang mahihirapan siyang matalo ang Elder na ito kapag nasa kanya ang kanyang mata. Kaya tinanong niya ang Elder kung nais niyang sumali sa laban nila upang iligtas ang dalawang ito. Nagtaka naman ang dalawa kung ano kaya ang dahilan kung bakit nandito ang kanilang Elder Gio. Nagsaad naman si Elder Gio na narito lamang siya upang pigilan ang laban na ito. Pinaalala rin niya sa kanila na silang dalawa ay parehong panauhin ng Huayu Towers kaya huwag dapat nilang kalimutan ito. Dagdag pa ni Elder Gio na ang bisita ay dapat umarte bilang isang bisita, kaya wala siyang karapatan na kalabanin ng sect leader ng pamilya na ito sa kanilang teritoryo. Kaya tinanong niya ulit si Elder Yan kung ano ang nais niyang gawin at bakit niya nilalabanan ang dalawa. Tumawa naman si Elder Yan nang marinig ito at kanyang sinabi na tama nga ang sinabi ni Elder Gio. Nagsaad rin siya na mali ang kanyang naging aksyon sa dalawa ngunit wala siyang magagawa kung hindi ay lumaban kung hindi titigil ang dalawa sa pag-atake sa kanya. Agad naman na tiningnan ni Elder Gio si Chu Chu upang malaman kung ano ang magiging desisyon niya. Napaisip naman si Chu Chu na hindi magiging maganda para sa reputasyon ng kanilang pamilya kapag nagpatuloy pa sila sa paglaban kaya naisip niyang tumigil na lang muna. Ngunit sinabihan rin niya si Elder Yan na sa ngayon ay papakawalan niya ito. Kaya inaasahan niya na itigil na ni Elder Yan ang kanyang panggugulo sa kanilang pamilya sa hinaharap. Dahil kung hindi ay mapipilitan siyang gumamit ng puwersa upang patayin siya. Hindi naman pinansin ni Elder Yan ang pananakot na ito at agad na rin siya umalis. Sinabi rin niya na tatandaan niya ang pangyayari na ito. Nang makaalis na si Elder Yan ay agad naman na tinanong ni Kai Ching si Elder Gio kung bakit niya pinigilan ang pagpatay nila sa kumag na yon. Tinanong niya rin ang Elder kung nakalimutan na ba niya ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Elder Yan sa kanilang sect leader noon. Bigla namang napatigil si Kai Ching nang marinig niya ang boses ni Chu Chu. Agad din siyang sinabihan ni Chu Chu na mali lamang ang pagkakaintindi niya sa ginawa ni Elder Gio. Sa katotohanan ay niligtas ni Elder Gio ang buhay nilang dalawa. Nagtaka naman si Kai Ching nang marinig ito kaya tinanong niya na lang ang Elder kung ano ang ibig sabihin niya. Agad naman na sinabi ni Elder Gio na talagang bata pa ang dalawa upang maintindihan nila ito. Ngunit si Elder Yan ay kasama niya sa parehong henerasyon kaya alam niya ang kaya nitong gawin. Sinabi rin ni Elder Gio na ang kanilang ginawa ngayon ay magreresulta lamang sa isang walang kwentang kamatayan kapag pinagpatuloy nila ang laban na ito. Nagsaad naman si Kai Ching na napinsala na niya ang katawan ni Elder Yan kaya hindi na sila mahihirapan na mapatay ito. Nagtanong naman si Elder Gio kung nakita niya ba ang gourd na hawak ni Elder Yan kanina. Bigla namang nagulat si Kai Ching dahil nakita rin niya ito. Nagsaad si Elder Gio na ilang beses na silang nagkita noon ni Elder Yan ngunit ngayon lamang niya nakita ito na may dalang isang gourd. Sinabi rin niya na alam niyang handang labanan ni Elder Yan ang dalawa dahil nagdala pa siya ng isang mahalagang kayamanan tulad ng gourd na ito. Kaya sa tingin niya ay isang malakas na lason ang nakalagay doon. Sinabi rin ni Elder Gio na kahit mayabang ang Elder Yan na ito ay isa pa rin siyang matalinong Elder. Kaya alam niyang hindi ito magsisimula ng laban hanggat hindi niya sigurado na mananalo siya. Dagdag pa ni Elder Gio na kahit ang 7th Ghost ng Yuming Valley ay hindi kayang labanan ng Elder na ito nang walang nakatakdang plano. Kaya sigurado siya na kung natuloy ang laban nila ngayon ay tiyak na ikakamatay nila itong dalawa. Nainis naman si Kai Ching nang marinig ito at tinanong niya rin ang Elder kung wala na ba talagang ibang paraan upang matalo nila ang Elder na ito. Nagsaad naman si Elder Gio na wala silang ibang magagawa dito, ngunit sinabi rin niya na kung nandito lamang ang kanyang little brother ay tiyak na kaya nilang matalo ang Elder Yan na ito sa ibang paraan. Nagtaka naman ang dalawa kung sino ang little brother na tinutukoy ni Elder Gio. Agad naman na nagsalita si Long Nui kung bakit sinasali na naman ng kanilang Uncle Gio ang Joe Fan na ito sa kanilang usapan. Sinabi rin niya na mula nang mapatay ng Joe Fan na ito ang 7th Ghost ay walang tigil na ang papuri sa kanya ng kanilang Uncle Gio. Hanggang walang pamilya na ang hindi alam na magkaibigan sila ng Joe Fan na ito sa buong imperyo. Nagulat naman ang dalawa nang marinig ang sinabi ni Long Nui sa kanyang Uncle Gio. Tinanong naman ni Elder Gio si Long Nui kung nagseselos ba siya sa tagumpay ni Joe Fan. Sinabi rin ni Elder Gio na ang pagpatay niya sa 7th Ghost ay hindi madaling bagay na kayang gawin ng kanilang henerasyon kaya talagang karapat-dapat ang kanyang kaibigan sa papuri na ito. Dagdag pa ni Elder Gio na masaya na siya na naging magkaibigan sila ng Joe Fan na ito dahil sa malaking bagay na nagawa nito sa kanya.
Nagtanong naman si Chu Chu kung ang tinutukoy ba nila ay ang parehong tao na kumalaban sa Yuming Valley. Ang kilalang demonyo na si Joe Fan. Sinagot naman ito ng oo ni Elder Jiu at sinabi rin niya na kahit si Chu Chu ay isang henyo sa kanilang sect. Sigurado siya na kasing lakas ni Joe Fan ang mga ito pagdating sa martial arts at ang mas nakakamangha pa ay matalino rin ito ang kaibigan niya. Nainis naman si Long Nui dahil sa mga papuri ni Elder Jiu sa ating bida kaya sinabi na lang niya na isa lang mamamatay tao ang Joe Fan na ito. Agad naman na pinatigil siya ng kanyang kapatid sa kanyang mga sinasabi. Nagsaad rin ang kapatid niya na tanggapin niya man o hindi, si Joe Fan ay isang nakakamanghang martial artist na may malaking talento at mas mataas na potensyal kumpara sa kanila. Hindi naman nakasagot si Long Nui nang marinig ito dahil alam niyang totoo ito. Alam niya rin na kahit mayabang ang Joe Fan na ito at isang baliw, ngunit masasabi nila na talagang kasing antas niya ang 6 dragons at phoenix ng 7 families. Nasabi rin ng kapatid niya na pagdating sa pagpatay naman ay walang sinuman sa kanilang henerasyon ang makakatalo kay Joe Fan dahil bukod siyang natatangi. Nagsaad naman si Elder Jiu na tama ang sinabi ng kapatid niya. Ngunit hindi naman nakinig si Long Nui dito at agad rin niyang nilapitan si Chu Chu. Sinabi rin niya na kahit ano pa ang sabihin nila ay walang binatbat ang Joe Fan na ito sa talento ng kanyang sister Chu Chu. Nainis naman si Joe Fan dahil kahit hanggang dito ay minamaliit pa rin siya ng babae na ito. Naging seryoso naman si Chu Chu at kanyang tinanong si Elder Jiu kung may taglay nga bang lakas ang Joe Fan na ito na mapatay si Elder Yan. Agad naman na sinabi ni Elder Jiu na hindi niya sigurado ito dahil hula lamang niya ito. Ngunit nasabi rin niya na batay sa personalidad ng kanyang kaibigan ay tiyak na mapapatay niya ang Elder Yan na ito kapag nagkita silang dalawa. Nagulat naman si Chu Chu nang marinig ito dahil ngayon lamang niyang nakita na ganito kakumpiyansa ang Elder pagdating sa isang tao. Kaya nasabi na lang niya na batay sa mga sinabi ni Elder Jiu sa kanya tungkol sa Joe Fan na ito ay nais na niyang makausap ang henyo na ito. Pagkatapos nito ay agad naman na nagsaad si Chu Chu na umalis na sila upang magpunta sa kanilang tower. Agad naman na naglakad ang ating bida palayo dahil alam niyang hindi siya maaaring sumama sa mga ito. Ngunit nagulat naman siya nang sumulpot si Chu Chu sa likuran niya at sinabihan siya nito na kailangan niyang sumama sa kanila. Pagkatapos ay agad na rin siyang dinala nito. Nang makarating na ang lahat sa tore ay nagtaka naman si Joe Fan dahil napalibutan siya ng mga Tower Master. Kaya napatanong na lang siya kung ano kaya ang kailangan ng mga ito sa kanya. Nasabi rin niya na kapag nagkamali siya sa mga ito ay tiyak na ito na ang magiging katapusan niya. Samantala, nagtaka naman si Tower Master Peony dahil hindi niya alam ang dahilan kung bakit kaya dinala ng kanilang sect master ang lalaki na ito na hindi man lang kaugnayan sa kanilang pamilya. Samantala, walang tigil naman ang pagtitig ni Dandan sa ating bida habang namumula ang mukha nito. Kaya galit na tinanong na lang ni Joe Fan kung ano ang kailangan niya. Nagalit naman si Master Peony sa naging asal ng ating bida, kaya tinanong niya ang ibang Tower Master kung sino ba ang tao na ito. Tuluyan namang nagtalo ang dalawa kaya naguluhan na lang sila Chu Chu at Kai Ching nang makita nila ito. Galit na sinabi naman ng ating bida na wala siyang pakialam kung nasaan man sila. Ang ayaw niya lang ay tingnan siya ng babae na ito na parang pinagnanasahan siya nito. Nagtaka naman si Master Peony nang marinig at tinanong niya ang ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Agad naman na tinuro ni Joe Fan ang mga mata ni Dandan at kanyang sinabihan ang Tower Master kung hindi niya ba nakikita ang pagnanasa nito sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na kahit may suot pa siyang damit ay parang binabastos pa rin siya ng babae na ito, namula naman ang mukha ni Dandan sa hiya dahil sa sinabi ng ating bida. Kahit na ang tatlong master ay nainis na lang sa ating bida dahil parang pinalalabas pa niya na binabastos siya ni Dandan. Kaya agad na lang na sinabihan ni Chu Chu ang ating bida na tigilan na niya ang pagsabi ng walang kwentang bagay na ito. Agad naman na sumunod dito ang ating bida. Naisip naman ni Joe Fan na si Chu Chu ang pinuno ng pamilya na ito, kaya hanggat maganda ang kanyang relasyon sa kanya ay hindi niya kailangang matakot sa ibang Tower Master. Bigla namang napagtanto ni Master Peony na siya pala ang nagpahiya sa kanyang disciple noong nakaraang araw. Kaya nasabi na lang niya na sa huli ay nagkita rin sila. Agad naman na sinabi ng ating bida na siya nga ang tao na ito. Kaya tinanong niya ang Tower Master kung ano naman ang problema dito. Agad rin na sinabi ng ating bida na pinahirapan ng kanyang disciple ang isang kawawang babae sa daan noong nangyari yun. Kaya tinanong ng ating bida kung hindi niya ba alam ang masamang ugali ng kanyang disciple. Nagulat naman ang Tower Master nang sabihin ito ng ating bida, dahil alam niyang may kasalanan rin ang kanyang alaga.
Ngunit dahil hindi niya gusto ang pagkakasabi ng ating bida sa kanya nito, ay agad niyang inatake si Joe Fan at tinanong rin niya ito kung sa tingin niya ba ay hindi niya kayang patayin siya. Ngunit bago pa man magawa ito ng Tower Master ay bigla namang siyang hinawakan ni Dandan. Dahil dito ay nagtaka ang Tower Master kung bakit siya pinigilan ng alaga niya. Tinanong rin niya ito kung bakit nais niyang iligtas ang bastos na ito kahit na pinahiya na siya nito noong nakaraan. Hindi naman nakasagot si Dandan sa tanong na ito at mas lalong namula pa ang kanyang mukha. Kaya bigla na lang nagulat ang Tower Master nang mapagtanto niya na mukhang may gusto ang alaga niya sa bastos na ito. Kaya tinanong niya ito kung gusto niya ba ang lalaki na ito. Nagulat naman ang dalawang master nang marinig ito dahil hindi nila inaasahan ito. Kahit na si Joe Fan ay nagulat rin kaya sinabihan niya si Dandan na huwag itong uminom ng maling gamot dahil parang nababaliw na siya. Pinagalitan rin niya ang Tower Master at kanyang sinabi na kahit isa siya sa mga Tower Master ay hindi siya maaaring magsabi na lang ng mga haka-haka na makakasira sa reputasyon ng ating bida. Mas lalong nagalit naman ang Tower Master dahil parang ayaw pa ng ating bida kay Dandan. Kaya sinabihan niya ito na wala siyang reputasyon na masisira dahil hindi siya kilala ng mga tao. Agad naman na nahiya si Dandan sa pinagsasabi ng kanyang master kaya pinakiusapan na niya ito na tumigil na. Napatanong naman ang kanyang master kung ano ang ibig sabihin niya. Agad naman na sinabi ni Dandan na namamangha lamang siya sa ating bida dahil ngayon lamang siya nakakita ng isang lalaki na nais ipagtanggol ang isang babae kahit na makalaban niya pa ang buong mundo. Dagdag pa niya na ayaw niyang makasama ang isang tao na hindi kaya siyang ipagtanggol sa buong mundo. Naiinis naman na tinanong ng Tower Master kay Dandan na kung sa tingin niya ba ay isang mabuting tao ang Songyu na ito. Sinabi rin niya na isang mayabang na baliw lamang ang tao na ito at wala man lang itong matalinong utak. Tinanong rin niya ang ating bida kung sa tingin niya ba ay siya ang demonyo si Joe Fan kaya nagawa niyang galitin ang isa sa 7 noble families. Ngunit sa isipan ng ating bida ay sinabi niya na mas magugulat ang babae na ito sa kanya kapag nalaman nila na siya ang demonyong Joe Fan na tinutukoy nila. Binalaan ng Tower Master ang ating bida na magpasalamat siya dahil nandito ang kanilang sect leader, dahil kung hindi ay patay na siya sana ngayon. Sinabi rin ng Tower Master na kung hindi rin niligtas ng kanilang sect leader ang kanyang katawan sa laso ni Yan Fu ay tiyak na patay na rin siya ngayon. Nagulat naman si Kai Ching nang marinig ito dahil tama nga ang kanyang hula na si Chu Chu nga ang nagligtas sa bastos na ito. Agad naman na sinabi ni Chu Chu na nagkataon lamang ito. Sinabi rin ni Chu Chu na nang makabalik siya sa tore ay agad niyang sinabi ito kay Master Penny. Inutusan rin niya ito na disiplinahin ang kanyang disciple upang hindi na ito gumawa pa ng mga gulo sa hinaharap. Dahil masisira ang reputasyon ng kanilang pamilya kapag nangyari ulit ito. Sinabi rin ni Chu Chu na ayaw niyang malagay pa ang ibang mga babae sa lungsod na ito sa panganib dahil sa kanila. Agad naman na sinabi ni Master Penny na gagawin niya ang lahat upang disiplinahin ang kanyang disciple. Nagsaad naman si Chu Chu na nandito sila ngayon dahil pag-uusapan nila ang pagnanakaw na nangyari ngayong gabi sa kanilang sect. Kaya agad niyang inutusan ng ating bida at si Kai Ching na dapat nilang ipaliwanag ito dahil hindi pa nila alam kung ano ang nangyari. Agad naman na sumang-ayon si Kai Ching na sabihin ito, kaya ang dalawa ay nagulat na lang nang malaman nilang nagtaksil ang kanilang sister Chin sa kanilang sect. Agad naman na sinabihan ni Chu Chu ang dalawa na huwag silang mag-alala dahil hindi sila pinagtaksilan ni Kai Ching. Pinaliwanag rin ni Chu Chu na alam ni Kai Ching na nasa pangangalaga niya ang Body Roots. Ngunit pinanakaw niya pa rin ang peking gamot na nakalagay roon kay Songyu. Kaya sa tingin niya ay may plano si Kai Ching kaya nagawa niya ito. Agad naman na tinanong ni Master Penny ang kanyang kapwa Tower Master kung ano ang dahilan na ito. Nagsaad naman si Kai Ching na sasabihin niya sa kanila kung ano ang nangyari nang walang pagsisinungaling. Ipinaliwanag niya na sa nakaraang 3 buwan, habang pabalik siya sa kanilang sect, patago siyang inatake ni Elder Yan ng kanilang 7-colored palm of the skies. Nagulat naman si Master Penny nang marinig ito dahil hindi niya inakala na nilason rin pala ng Elder ang senior sister niya. Ang malala pa ay halos kalahati na sa 15 Tower Master ang nalason ni Elder Yan sa kanilang sect. Nagsaad naman si Kai Ching na hindi lamang kalahati ang napinsala ng laso ng Elder na ito. Pinabatid niya na 14 na ang Tower Master na kinokontrol ni Elder Yan dahil sa laso na ito. Kaya sa tingin niya, si Master Penny na lang ang Tower Master na hindi nalasan ni Elder Yan. Nagulat naman ang lahat nang marinig ito. Nagsaad naman si Dandan na sa tingin niya, ito ang tinutukoy ni Yan Fu na nasa kontrol na nila ang buong Huayu Towers. Sinabi naman ni Kai Ching na nalaman niya lang ito ng malason na siya ni Elder Yan,
Sa tingin rin niya na kung hindi siya Nalasan ay hindi niya pa malalaman kung ano na ang nangyayari sa kanilang sect. Kaya naisip niya na lang na maaari niyang magamit ang pagkakataon na ito upang maloko si Elder Yan at mapatay ito. Kaya sa mga nakaraang buwan ay naging sunod Sun Yuan siya sa kanya at nang magkaroon siya ng pagkakataon na manako na ni Song Yu ang Peking Budi Roots ay doon na niya ginawa ang pag-atake dito. Nagsaad naman ang ating bida na ang rason pala ng pagnanakaw niya ng gamot na ito ay upang siya ang paginitan ni Elder Yan upang magkaroon siya ng pagkakataon na patag ang atakehin ito. Kaya pinuri na lang ng ating bida ang ginawa niya at sinabi rin niya na magandang plano nga ito. Nagsaad naman si Kai Ching na hindi niya inakala na matalino ang ating bida. Akala niya ay isa lamang siyang bastos at baliw na tao. Bigla namang napagtanto ni Joe Fan na mukhang masisiwalat ang kanyang pagkatao. Kaya agad na lang niyang sinabi na hula lamang niya ito. Agad naman na kinausap ni Master Peony si Kai Ching kaya nasabi na lang ni Joe Fan na mukhang hindi nalaman ng mga ito ang pagkatao niya. Agad naman na tinanong ni Dandan si Kai Ching kung naging matagumpay ba ang kanyang pag-atake kay Elder Yan. Tumawa naman ang ating bida kaya nagalit na lang si Kai Ching. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na kahit hindi man siya matalino ay talagang tanga si Dandan kung hindi niya alam kung ano ang naging resulta ng laban na ito. Agad rin na sinabi ni Joe Fan na kung naging matagumpay nga ang atake ni Kai Ching sa Elder na ito, sana ngayon ay nagdiriwang na ang lahat. Ngunit ngayon ay iba ang nakikita niya kaya dapat niyang isipin ito. Nagalit naman ulit si Master Peony dahil talagang walang preno ang bibig ng Joe Fan na ito. Kaya sinabihan niya ito na huwag nang magsalita kung wala rin naman siyang magandang masasabi sa kanila. Napabuntong hininga naman ang ating bida upang mas inisin pa ang Tower Master. Agad naman na sinabihan ni Chuchu ang Tower Master na huwag na niyang pansinin ang mga sinasabi ng Song Yu na ito dahil mahilig lang talaga magsalita ng walang kwentang bagay ang tao na ito. Nagsaad naman ng pangamba si Master Peony dahil base sa mga sinabi ni Kai Ching na sa panganib nga ang kanilang sect. Kaya tinanong niya si Chuchu kung ano na ang maaari nilang gawin sa ngayon. Nagsaad naman si Chuchu na laban sa Yaowang Temple ay wala silang magagawa sa kanilang sarili. Kaya ngayon ay kailangan nila ng tulong mula sa labas. Nagtanong naman si Kai Ching kung ang tinutukoy ba ni Chuchu ay ang 7 noble families. Sinabi rin niya na ang ibang pamilya ay natatakot rin sa Yaowang Temple. Kahit nga na malapit sila kay Elder Jiu ay natatakot rin kay Elder Yan. Kaya sa tingin nila sino ang tao na tutulong sa kanila upang labanan ng Elder Yan na ito. Agad naman na nagsaad si Master Peony na wala silang maasahan na lalaki sa imperyo na ito. Nagsaad naman si Chuchu na sa tingin niya ay ito nga ang nararamdaman ng ibang pamilya. Ngunit sa tingin niya ay may isang pamilya ang tutulong sa kanila. Nagulat naman dito ang tatlo kaya tinanong nila kung sino naman ito. Agad naman na sinabi ni Chuchu na ang unang pamilya ng 7 noble families. Natuwa naman sila nang marinig ito dahil ang pamilya na ito ang pinakamalakas na pamilya sa kanilang lahat. Nagtanong naman si Joe Fan kung ang tinutukoy ba nila ay ang Emperor Gate na pamilya. Ang 7 noble families ay binubuo ng 7 pamilya at ang bawat isa sa kanila ay may titulo. Ang ika-7 ay ang Qianlong Pavilion na tinatawag na Dragon, ang Yuming Valley na tinatawag na Ghost. Ang pamilya ni Yan Tang na tinatawag na Sword. Ang pamilya ni Chu Chu na tinatawag na Flower, ang pamilya ni Elder Lin na tinatawag na Forest at ang pamilya ni Elder Yan na tinatawag na Medicine. Ngunit sa lahat ng ito, isang pamilya lamang ang masasabi nila na ang pinakamalakas. Ang pamilya na kasing lakas mismo ng emperador. Ang Emperor's Gate. Ayon sa narinig ng ating bida, ang lakas ng pamilyang ito ay mas higit pa na mas malakas ng 3 beses kapag pinagsama ang 6 na noble family. Kaya walang sinuman bukod sa emperador ang kayang kumalaban sa kanila. Kaya nagtaka na lang si Joe Fan kung sino kaya ang taong pupunta rito na nagmula sa Emperor's Gate na pamilya. Naisip rin niya na kailangan niyang mag-ingat dahil hindi normal ang pamilya na ito. Nasabi rin niya na dahil sa maraming malalakas na tao ang nandito dahil sa Peel Festival na ito. Kapag nagkamali siya ay tiyak na ito na ang magiging katapusan niya. Kaya naisip niya na kailangan na niyang matapos ang kanyang layunin na pagkuha sa Budi Roots. Inalok naman ni Chuchu ang ating bida kung bakit hindi na lang siya tumuloy sa kanilang tore. Natuwa naman si Joe Fan nang marinig ito dahil alam niyang mas mapapadali ang kanyang misyon kung dito siya mananatili. Ngunit alam niyang hindi niya maaring ipakita ito sa kanila kaya umarte na lang siya na hindi niya alam ang nais ipagawa sa kanya ni Chuchu. Agad naman na sinabi ni Chuchu na hindi na niya kailangan pang mangamba sa kay Elder Yan dahil hanggat nandito siya sa loob ng tower ay hindi siya mapapahamak. Kaya sa tingin niya ay mas magiging ligtas siya dito.
Agad naman na pumayag dito si Joe Fan at pagkatapos nito ay agad nang umalis ang mga ito. Naging seryoso naman ang ating bida at napaisip siya kung kailangan niya pa ba talaga na nakawin ang gamot na ito. Kinabukasan ay agad naman na maagang gumising ang ating bida. Matapos rin ang buong gabi niya na pag-iisip ay nagdesisyon siya na mamayang gabi niya nakawin ang gamot na ito. Kaya kailangan niyang makahanap ng pagkakataon na makausap ng mag-isa si Chu Chu upang manako niya ang gamot na ito. Naisip rin ni Joe Fan na siya ang Magic Emperor ng Holy Land, kaya hindi niya maaaring hayaan na lang na maging malambot ang kanyang puso. Kaya napatawa na lang siya dahil mukhang hindi ito magiging madali.